This is Politics for Breakfast with me, Kiko Isaak. Ngayong patuloy ang digmaan sa pagitan ng Iran at United States, madadamay ba ang Pilipinas? Ang katanungang yan ay ating sasagutin dito lamang sa Politics for Breakfast, ang programa kung saan ating susuriin, sisiyasatin at hihimayin ang mga isyong dapat niyong malaman habang nag-aalmusal. Let's get started. Nitong nakaraang March 2, isang dating opisyal ng COMELEC ang nagsabi na maaaring atakihin ng Iran ang Pilipinas dahil umano sa malapit nating relasyon sa United States. Sinabi pa ng naturang opisyal sa kanyang Facebook post, and I quote, "Magpapadala sila ng missile sa buong bansa katulad ng ginawa nila sa Middle East. Wala tayong missile interceptors para pigilin ang mga yon. Durog ang mga Pilipino." Unquote. Agad naman itong pinabulaan ng Embassy of Iran. Ayon sa kanilang ambassador to the Philippines na si Yusuf Ismail Zadeh, umaasa siya na lalo pang magiging maaliwalas ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanyang pahayag noong March 12, ito ang kanyang sinabi, "Relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of the Philippines are historical and steadily progressing. We are confident that the future relations between the two countries will even be brighter." Unquote. Ayon naman sa sarili nating Department of Defense, hindi target ang Pilipinas dahil tayo ay, quote-unquote, not a participant in the theater of conflict. Sa kasulukuyan, wala tayong pinapadalang combatant sa Middle East. Patuloy tayong nananindigan sa ating neutrality. Gayon din, imposibleng tamaan tayo ng missiles ng Iran. May higit 7,000 kilometers ang layo ng Pilipinas sa nasabing bansa at ang effective range lamang ng Shahed-3 ballistic missile ng Iran ay may higit lamang 2,000 kilometers. Kung madadamay tayo sa gera, mas indirect pang epekto nito sa atin. Dito sa Metro Manila, ang daily minimum wage ay 600 pesos. Kung ang presyo ng gasolina ay 100 pesos per liter, kasing halaga ng daily minimum wage ang 6 na litro ng gasolina. Ilan ang 6 na litro ng gasolina? More or less, 4 na botelya ng soft drinks. At kung gaano tayo kalakas uminom ng soft drinks, gaano din tayo kalakas kumonsumo ng gasolina. Hindi magtatagal ang 4 na botelya ng gasolina. Siyempre, hindi lang pang gasolina ang gastusin ng ordinaryong Pilipino. Hindi pa rito kasama ang gastos sa palengke, baon ng mga anak, upa, tubig, kuryente. Walang matitira sa 600 pesos na sweldo ng pobreng manggagawa. Bukod dito, may 2.2 million OFWs sa Middle East. Noong nakaraang 2023, may higit $5.8 billion ang halaga ng remittances na kanilang ipinadala sa Pilipinas. Ito ay halos 6% ng ating national budget noong taong iyon. Ito din ay mas malaki ng konti sa naging budget ng Department of Health na umabot ng $4.9 billion. Sa sobrang laki ng perang ipinadala ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan, maaari na nitong patakbuhin ang isang buong ahensya ng gobyerno. Ngayon, kung mababawasan ang remittances na maipapadala ng ating mga kababayan, mababawasan din ang pera ng gobyerno na dapat ilaan sa social services tulad ng edukasyon at kalusugan. Mababawasan din ang pera ng mga pamilyang umaasa sa padala ng kanilang mga kamag-anak sa abroad. Kung mababawasan ang kanilang budget, mababawasan din ang kanilang purchasing power. At kung mababawasan ang kanilang purchasing power, tutumal ang takbo ng ekonomiya. Kung kaya't dapat nating ipagdasal ang agarang pagtatapos ng digmaang ito upang hindi na magpatuloy ang ating paghihirap. Ito ang Politics for Breakfast at ako ang inyong host, Kiko Isaak, na nagsasabing, sana masarap ang breakfast mo.